Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo. Kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa at sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang di kilalay sa iyo pupunta, dahilan sa Panginoon. Banal ang Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at niebe, paglagapak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoong Hesus ni Juan Bautista. Dito nagtatapos ang Christmas season. Bukas, magsisimula na tayo ng ordinaryong panahon ng kalendaryo ng simbahan. Ang pagbibinyag ni Hesus ay hindi tulad ng ating pagbibinyag na nagtatanggal ng kasalanan. Wala namang kasalanan si Jesus. Pero kahit na wala siyang kasalanan, nakikiisa siya sa ating makasalanang kalagayan. He identified himself as a sinner, kaya nagpabinyag siya. Ang binyag sa kanya ay ang pagpapatotoo ng Espiritu Santo at ang Diyos Ama na siya nga ang talagang pinadala ng Diyos. Kaya bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at may boses na nanggaling sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang pagbibinyag ni Jesus ay ang simula din ng kanyang public life. Nagsimula na siyang mangaral at tumulong sa mga tao sa paggawa ng mga himala. Nagpabinyag na siya na ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Nagpahayag na siya nito.
Dumating na ito ang paghahari ng Diyos. Ang pagmimisyon ay isang bahagi din ng ating binyag. Bilang mga binyagan, nakikiisa tayo sa pagmimisyon ni Jesus. Ang pagbasa natin ngayon ay galing sa panahon na ang mga Hudyo ay nasa exile. Pinapalakas ang kanilang loob na makakauwi sila sa Jerusalem at sa Judea. Kaya ang pagbasa ay nagbibigay ng pag-asa. Sinasabi ng Panginoon na lumapit na ang mga tao sa Kanya. May inaalok siya sa kanila na libre, walang bayad, masasarap na inumin at pagkain. Ano ito? Ang Kanyang salita. Kaya sinabi niya, makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Maaasahan ang salita ng Diyos kasi ito ay nagbibigay ng buhay. At ito'y mabisa. Hinahambing ito sa ulan na sumisipsip sa lupa at nagbibigay buhay. Kailangan tayong makinig sa salita ng Diyos kasi ang pag-iisip ng Diyos ay iba kaysa pag-iisip nating mga tao. Iba ang paraan ng Diyos kaysa paraan ng tao. Mas mataas ang kaalaman ng Diyos at mas mabuti ang Kanyang pamamaraan. Kaya makinig tayo sa Kanya upang maintindihan natin ang gusto Niya. Kaya hanapin ang Diyos habang Siya ay nakikita natin. Tumawag tayo sa Kanya habang malapit Siya sa atin. Kailangan magbago tayo ng kaisipan natin. Iayon natin ang ating sarili sa kagustuhan ng Diyos. Si Jesus ay dumating at nagpahayag upang malaman natin ang paraan at pag-iisip ng Diyos. Si Jesus ay ang salita ng Diyos. Siya ang salita ng Diyos na naging tao. Kaya ang mga pagkilos at salita ng Diyos ay nagpapakilala sa atin sa Diyos at sa Kanyang pamamaraan. Pagpasok ng pangkaraniwang panahon ng simbahan, mapapakinggan natin ang mga salita ni Jesus at ang mapagmamasdan natin ang Kanyang mga ginagawa. Subaybayan natin Siya. Dinadala Niya tayo mula sa ating exile dito sa mundo, patungo sa kaharian sa langit na inihanda Niya para sa atin. Kaya ang panghihikayat ng propeta Isaías, nalakasan ang loob kasi makababalik na ang mga Israelita sa kanilang lupain ay para din sa atin. Makakauwi na tayo sa bayan para sa atin, ang langit. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.